papaanda rin natin yung motor ni boss. Unang video, pag tinatanggal yung positive terminal ng battery, namamatay yung makina. So gagawin natin yun ngayon. Ihawakan na lang natin dito, be. Hawakan na lang namin na gano'n, no? Ayan, ididikit na lang namin sa unang video. Pag tinanggal yan, namamatay yung makina. So papaanda rin natin. Pakipisil mo yung ano. On muna tayo. Oh, ayan, oh. Maandar, oh. Pakitanggal mo. Ayan, oh. Oh. Okay na yung motor ni boss. Tayo pa from Samal, Bataan. Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. Dayo from Samal, Bataan. Ang motor ni boss Samurai 155. Ang issue ng motor ni boss, pakailang battery na yan? Pangalawang battery, laging lobat. Tapos pinagawa niya sa shop, nakadalawang mekaniko na rin. Ngunit hindi nila nasolusyonan yung problema, laging nalolobat. Bumili pa si boss ng battery para lang madala dito sa ating shop. At sa pagtro-troubleshoot ng ganyang issue, dapat hindi natin hinuhulaan, dapat step by step o may guide tayo para matumbok natin yung eksaktong sira nito. So ito, bago lang yung battery ni boss, check na muna natin yung kanyang voltahe. So yan, ang voltahe ng battery ni boss ay 12.4. Paki-start mo nga. Papa-start natin, check natin kung tumataas. Dapat po yan magte 13 volts. Ayan, start ni boss. Okay. So kung mapapansin nyo, 12.4 kanina, naging 12.1. Pakibirit mo, birit. Ayun, oh, hindi tumataas. Okay na, wag mo nang rev. So dapat yan tumataas kahit naka-idle. Ang gawin lang natin mga padreng, baklasin natin yung positive terminal. Dapat hindi mamamatay yung motor. Kahit na walang battery yan, dapat po yan aandar. Yan ang tatargetin natin. Dapat mapaandar natin yung motor kahit walang battery. So tanggalin lang natin yung positive terminal. Dapat to hindi mamamatay. Ayan, pag na, ayan, oh, namamatay, oh, ayan, namatay. So ibig sabihin tong motor ni boss hindi nga kumakarga. Kaya mga padreng, nakadalawang mekaniko na si boss dito at dinala na rito sa ating shop. At dito lamang yan sa Kataning, Hermosa, Bataan. At tabing daan lang po tayo mismo. So ayan, binuksan namin yung kaha. So ipakita ko lang sa inyo, dito yung kanyang fuse box. So buksan natin. Dito, ito yung kanyang main 25 ampere. Once na putok yan, automatic hindi natin mapipihit yung knob. Pag ito naman yung 15 ampere, pag putok yan, hindi uugong yung fuel pump, walang kuryente, at hindi natin mapapa-start. So ang issue nito, nakadami na siyang battery, nakadalawa na, at nakadalawa na ring mekaniko. Ngayon, ang issue niya sa unang video, hindi nagcha-charge. So dito, may makikita tayong starter charging relay. So walang iniwan yan sa mga Honda Click. So ito yan, starter charging relay. So ibig sabihin 5 pin po yan, 5 pin. Okay. Ngayon meron siyang ka-combination. Once na sira ito, nagpalit tayo at hindi pa rin nagkarga, checkin nyo rin tong relay dito dahil nga konektado yung dalawa na yan. At kanina mga padreng, chinek ko yung kanyang starter relay. So hindi ko na lang na-videoan, marami naman tayong content niya kung paano mag-troubleshoot ng actual nito gamit lang yung battery. So na-troubleshoot ko nga, nakita din ng customer na sira na nga yung starter charging relay. Kaya ang gagawin ko, magpapalit kami, tetestingin natin kung dito ba nagmumula. So palitan na muna natin ang relay, tapos check natin kung mag-o-okay na yung motor ni boss. So ito yung ating ipapalit. 5 pin, pakisaksak mo. Oh, sige, saksak mo dito yan. So ayan, subukan nating i-start. Sige, start mo. Kung i-start. Okay, subukan mo i-start, be. Okay. Okay, start. Ayaw mag-start. Ayun, may-start, okay. So ngayon, gamit yung ating tester, ilagay lang natin sa 20 volts. Be, dito ka. Checkin natin kung
Sasampa siya ng 13 volts patas. Okay. Dapat kahapon pa si bossing. Namili pa siya ng battery para lang madala sa ating shop. So dapat papalo ng 13 volts. Ayan. 11.88. Check natin. So wala pa rin siya. So hindi pa rin siya tumataas. So ang gawin natin, tanggalin natin yung positive eh. Pakitanggal mo yung positive. O, namatay. So ibig sabihin wala dun sa relay. At ang ginawa lang namin mga padreng, binaklasan namin yung buong flarings para ma-expose natin yung wiring connection. At ito yung tumambad sa amin. Yung kanyang wiring mga padreng, tila malantong at nagpupulbos. Marahil to ay nagiinit yung kanyang wiring. So binuksan lang namin dito at na yun nga yung tumambad sa amin. So inisa-isa ko yan. Hindi ko na nabidyoan pa yung iba. So ginawa ko yan. Sinek ko lang yung mga nagpupulbos. Tsaka binatak ko. Nung naputol, pinagdugtong-dugtong ko lang. Nung una mga padreng, kala ko sa relay lang. So hindi pala, pero yung relay na pinalitan namin, siguradong sira siya talaga dahil tines ko nga. So kala ko doon na sa relay, kaya napilitan akong buksan yung wiring. So yun ginawa ko pa, pinalipit ko pa nga dahil baka kako maluwag lang. Ito, papakita ko sa inyo na gumagana yung relay. Tester natin gamit yung kanyang continuity. So ito, setup muna natin sa kanyang continuity at papakita ko sa inyo na good yung relay. Kaya nagbukas kami ng wiring. Ayan tumutunog may reading, di ba? Ulitin natin tong isa. Ito, ulitin natin. Tingnan nyo, walang di ba? Kaya nga mga padreng, nagpalit tayo ng relay, pero nung pagkapalit, ganun pa rin, wala pa rin. So balik na natin yung relay, tapos i-check natin. Nakita ko nga yung wiring niya parang nag-init, nagka-umido, nagpulbos. So ginawa ko lang, inayos ko lang yon at subukan na natin muli. Hawakan na lang namin na ganun Hindi, wag na natin pakita dyan. Mamaya na lang. Ayan, ididikit na lang namin sa unang video. Pag tinanggal yan, namamatay yung makina. So, papanda rin natin. Pakipisil mo yung on muna tayo. Ayan maandar Pakitanggal mo. Ayan okay na yung motor ni boss. Dayo pa from Samal, Bataan. Bali, pangatlong mekaniko tayo at nasolusyonan natin yung problema ni boss. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.